So yun po mga Dabar Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, JK Barra TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Using ko lang yung camera. Parang tumabingi. Okay, yun. So ngayon pag-usapan natin to, kung mapatungkol dito kay Willie Rebillame. Alam naman natin dito si Willie Rebillame ay isa to sa mga kilalang mga talagang lehitimong mga legendary host ng noontime show. So ikanagulat nga po ng mga netizen na itong si Willie Rebillame ay tatakbong senator sa darating na 2025 election. Oo. At meron akong may mga source na nagsasabi, mga netizen, na kapag tumakbo nga daw itong si Willie Rebillame, mas lalo ho daw matatabunan si Isko Moreno. Sabi ko, ba't nadamay si Isko? Anong connect? So yan ang mga pag-uusapan natin dyan, no? At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Parang lumalabo yung camera ko. So dito muna tayo, no, sa ano na to. Yan, no, makikita nyo dyan sa screen. Okay? Willie. Andito natin lagay para mas maganda. Hindi ko masyadong kita eh. Yan. So ito. Willie. Nabigla sa announce na tatakbong senador. So eto. Ginulat ng TV host na si Willie Rebillame ang buong bansa sa anunsyo niya na tatakbo siyang senador sa 2025 midterm election. Sa isa ang TV host nakaisa sa naganap na Candlelight Prayer Rally sa Davao City kung saan mainit siyang winelcome ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpasalamat naman si Willie, nagpasalamat naman si Kuya Will sa dating Pangulo sa pag-invite sa kanya mag-perform sa rally at niregaluhan niya ito ng jacket bilang kanyang pasasalamat. Tuwang-tuwa naman ng dating Pangulo sa naging suporta ni Willie at tinawag siya nitong matagal na kaibigan. So, matagal na ano na pala, no? Si Willie at si Digong, si Tatay Duterte, si Tatay Digong. Enjoy naman ang mga Dabaweños sa naging performance ni Kuya Will, pero ang naging major highlight sa kanyang pagdalo sa event na iyon ay ang inanunsyo na tatakbo siya sa senatorial election next year. Grabe yun, grabe. Tingnan natin yung mga comment ng mga netizen. Saan na yung mga comment? Tingnan natin. Kaso parang walang mga comment, tawa lang eh. Alam nyo, ito naman para sa akin ito para sa akin. Kasi si Willie Rebillame, isa din to sa mga isa rin to sa mga artista, no, na talagang kung tumulong sa mga marami rin kasi din, 'di ba, yung COVID, yung mga bagyo-bagyo, yung mga sakuna na talagang dumating dito sa Pilipinas ay tawag dito, isa si Willie Rebillame sa napakaraming mga natulungan. Ito sarili kong opinion, mga kabiyaya, mga Kadabar Gods. Kung tatakbo man to si Willie bilang senator, isa na ako sa susuporta sa kanya. Kasi alam ko yun, talagang marami tong natulungan tong tao na to. At kung magiging senator man siya, mas marami pa siyang lalo matutulungan, mas may siya na batas. Kaso nga lang, dito lang pumalya si Willie Rebillame. Natatandaan niyo yung sinabi niya dati na, wait lang, ayusin ko lang yung cellphone, baka malaglag, wala tayong pambili. Natatandaan niyo yung sinabi ni Willie Rebillame na hindi na kailangan tumakbo pa
or tumungtong sa gobyerno upang makatulong lang sa kapwa Pilipino. Tatandaan niyo pa po ba yun? Sinabi niya na yun. So yun lang, doon lang medyo may conflict at may pag-ano ang mga tao na dati niya kasi sinabi niya yun na hindi siya tatakbo bilang politiko. No, hindi siya sasabak sa politiko dahil hindi niya naman na daw yung kailangan dahil nga ay kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, hindi mo naman talaga na kailangan yung para tumakbo or umupo dyan sa gobyerno. Kaya yung ibang mga netizen medyo duda. Sabi ano to, napilitan na lang ba to? Kasi marami, kada election naman, simulat sa poll na sumikat itong si Willie Rebillame sa pag-host, syempre alam naman natin yung mga ganap nito sa pag-host, no? Napakagaling din at marami ding mga kontrobersya na nangyari dito kay Willie sa kanyang karir sa pag-hosting. At samot-saring mga batikos din ang kanyang inaabot, no? So, para sa akin, no, siguro para sa akin, napilitan dahil alam naman natin kada taon hindi nawawala si Willie Rebillame sa issue na sa mga usap-usapan na tatakbo bilang ganito, bilang ganyan, o tatakbo bilang politiko. Kaya parang hindi na bago sa akin to eh. Ngayon, siguro, kung totoo man to at kung hindi na magbago ang isip niya, hindi natin alam, baka sa sobra na nga lang siguro sa pamimilit ng mga tao para lang tumakbo siya, siguro na kulitan na rin at may nakapag-convince na nga sa kanya na para tumakbo na siya. So ito yung full video. Ito yung video na yung pagkasalita ni Willie Rebillame na siya ay tatakbo at siya sa pagiging senador. So kawawa dito si Isko. Pinagbabalakan ko pa naman isingit kahit paano si Isko Moreno. Kahit ganun yung ginawa niya sa TVJ. Kaso kung nandito naman si Kuya Willie, mas pipiliin ko naman si Willie Rebillame kaysa kay Isko Moreno. Nagbabago-bago na sana isip ko pero ngayon nagbago ulit. Ayoko na iboto si Isko. Si Kuya, kung kaysa sayangin ko yung boto ko kay Kuya Will na lang. Kasi ito talaga, promise mga kadabarkads, may naputunayan to. Talagang tumutulong to sa mga kababayan natin sa sarili niyang pera. Ayun ang kinaganda dyan. Oo. So yan, panoorin natin tong video na to. Tignan din natin yung comment ng mga netizen dito, no? Ba't ganun parang sad song? Habang nanonood tayo, magpiatos tayo. May mga Paulo. Magandang gabi po. Pumunta siya kay Duterte, tatay dito. Daming tao, oh. Invent lagi. Yan po. Maraming kulay. Lahat ng kulay. Dahil gusto niya magkaisa sa sambayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo na po ang magpapaisa sa ating bayan na to. Maraming pong salamat sa pag-ibig sa akin. Kaibigan tayo. Matagal na pa. Salamat. Hindi kita. Tama ba yung narinig ko? Magkaibigan tayo matagal na. Salamat po. Salamat po. Ayan. Wala po eh. Bakit sad song kaya nung background naman? Hindi ako haters ng DDS pero ba't sad song? Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga-Davao. At sa mansulok na mundo, sa ating Facebook page ng Wawawi, ang mahal na Pangulo natin, ang Rodrigo Duterte page, sa YouTube. Nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga-Davao,
Ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pupunta ako dyan, mabibigay ako na dyan. Ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. Wala yung akin, ha? It is an honor for me na maimbitahan po na isang former president ng Pilipinas. Alam nyo ho, last March, 2 years ago, bago top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Perdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo Perdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako. Tinatawag ko sa mahal na Pangulo, sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpadagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napapunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisipan ko. A lot of times, marami kaming pagtatawag, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad ng TV host na alokin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin, kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo, pinagdasal ko mo itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsusilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway. Walang kulay na pinipili. Tama naman. Nagkakaisa, nagmamahalan. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo,
Yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yutos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Grabe yun. Oo. Alam nyo, para sa akin, okay naman si Willie. Wala naman pangit na nang ginawa si Willie. Tutusin, ang daming natulungan to. No? Lalo na yung panahon ng, ano ba yun? Bagyong Undoy ba yun? At yung COVID. Yan, isa yan sa mga talagang tumaktak ang pangalang Willie Rebillame sa mga kababayan natin. Na hindi yan nagawa ng iba, ng mga nakaupo yung mga senador, oo, yung ibang mga politiko, hindi nila yan nagawa, pero si Willie nagawa niya yun. Although may ano na hindi mismo siya yung nagpo-front doon, pero nalalaman natin yung mga tulong at mga tinutulong ni Kuya Will sa mga kababayan natin. Pero para sa akin, eto lang, ano natin sa talino, kasi yung iba kasi bumabase lagi sa talino, sa ano na ba ang pwedeng magawa ng isang ganyan para sa bayan. Ganun Ganun lagi yung inaano ng mga tao, no? Yung kanilang buong bibig. Oh. Kasi hindi pa senator si Willie Rebillame, marami na siyang natulungan. No? E paano pa pag nakaupo pa yan? Kaya ako, sa akin, isa ako sa buboto kay Kuya Will. So, tingnan natin dito yung komento ng mga netizen dito sa video na to. Mas lalong makakatulong si Willie sa mga mahihirap. Wow, go Kuya Will at Tatay Digong kasama mga iba pang mababait na congressman at senator. Willie over Robin Pime, not for the nice to see Sir Willie. Love you, thanks supporting. Ayan, tinaas mo na naman ang kamay. Sana di mo siya siraan pagdating ng araw. Ito na. About to sa kasama na si Robin para magkalat. Gising ang mga tao, hindi na ninyo mauuto pa. Senator Go, hindi ka na mananalo sa 2025 election. Yun. Magkaisa para sa ikakaunlad ng Pilipinas. Set Will, ako, isang Muslim, tao sugtaga Zamboanga City. Sir Will, susuportahan. So bali hati yung komento ng mga tao dito sa tawag dito. Sa sinabi ni Willie Rebillame na siya ay tatakbo bilang senator. So, paano nga manadawit dito si Isko Moreno? Paano nga manadawit dito? Kasi kung halimbawa, kasi halos ang daming mga senator talaga. Pero, yung usapang senator top 12, at ang kasi dito tawag dito si Willing lang naman nagdeklara na tatakbo siya. So andun lagi si Isko. Siyempre dyan si Tito Sen na susuportahan din natin yan. Si Pangulong former President Duterte, pumangalawa si Erwin Tulfo na kapatid ni Senator Rapi Tulfo. Pangatlo si Tito Sen, tapos sumunod. So maraming mga talagang bigatin na tatakbo na senator. Ngayon, kung si Willie Rebillame at siyempre artista yan, So mahahati ang suporta ng mga artista, Willie at kay Isko.
kung sakali man. So, kasi kung sa tulong lang talaga, mas maraming nagawa si Willie Rebillame kaysa kay Isko Moreno. Para sa akin to, sarili kong ano to. Kaya ako naman, masusuportahan ko naman si Willie kaysa kay Isko. Wala ganun talaga Kanya-kanya tayo ng rito. Yun ang gusto ko. So wala kayong magagawa. Hindi si Willie Rebillame, sa totoo, ang dami talagang din na natulong niya. Yung nga lang, marami nagsasabi dun sa comment section na magkakalat na naman daw. May kasama daw si Senator Robin Padilla na magkalat. Ang sinasabi kasi nilang magkalat, yung about sa talino kasi. So, yun lagi pinagbabasihan nila, kaya lagi kayo nalaloko Puro talino, at English spokening, ganun. Hanggang ngayon, hirap pa naman yung bansa. Nung panahon nga lang ni Tatay Digong, noon medyo okay. Kung iba-iba nga lang presidente nung panahon ng COVID, ubus tayo dito. So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa napanood nyo ngayon? I-comment nyo lang po ba dyan? I-comment nyo lang po dyan kayo. Boboto nyo ba si Willie Rebillame? Sino pipiliin nyo? Si Isko Moreno o si Willie? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran.